he ran from the tent. Mula sa kanyang tent, lumabas si Abraham. At anong ginawa? To meet them. Tama? At anong ginawa pa ni Abraham? And bow himself to the ground. So, nagpapakita ba ang Diyos sa kanyang mga anak? Oo, nasumasa ko. Parang dinitindihan yung pinuwento ko. Ulitin natin, ha? Di ba sabi ko nga, di ba? Ang Diyos ay naghahayag ng kanyang pagkatao. Lalong-lalo na sa nagmamahal sa kanya. Tama? Kasi babasahin nga natin, ulitin natin, basahin natin yung mabuti, yung first sentence niya, 1, 2, 3. Then the Lord appeared to him. Tama? Yun lang muna tayo. At katapos nito, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. O, di ba? Paano nagpakita ang Panginoon? Di ba? Ang magitan ng look and behold, 3 men were standing. Nakatayo ang 3 lalaki. At paano nakilala yun ni Abraham, na yun ay Diyos? Ha? Naalaman niya, walang ganong klaseng tao sa kanyang paligid. Kakaiba yun. Kaya alam niya Diyos yun. Alam niya ang Panginoon ito. Tumakbo agad siya at nagpaterapa at sinamba ang ating Panginoon. Amen. Hindi ba ba kayo? Pag nakakita kayo ng 3 lalaking nakaputi, di ba no? Lalo diyan ay nagpunta na kayo lang pamilya ang pinuntahan. O, ano gagawin ninyo? May dumadalaw sa inyo nakaputing 3 lalaki. Ha? Ano gagawin natin doon, Ay Marie? Lalo na doon sa natulungan natin napalapag, patakot. Diba? At kinakamusta kayo, sasabihin, Happy birthday, Marie. Ganun na nga sinabi, takot, baka magtakbuhan lahat yung mga mag-anakan niyo doon. Kasama na si Nanay o yan. Galing sa ako. Pero ito po kakaiba. Lumuhon, nagpaterapa si Abraham. So, ibig sabihin, Diyos ang kaharap niya. Huwag kayong matatakot sa ganun. Dahil sadyang pag tayo'y matakot sa Panginoon, gusto niya tayo mabisita. Dito nga sinabi ko, 1, 2, 3. Sadyang kung tayo'y matapat sa Panginoon, gusto niya tayo mabisita. Kaya huwag tayo matatakot. Umanda tayong sambahin at harapin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Huwag matatakot. Hindi sa Diyos ko mo. White lady. Okay, next. Tingnan natin ito. Yan. Yan yung picture. Abraham and the 3 visitors. Genesis 8. Ha? Yan yung theophany. God reveals Himself. Diba? Na, tapos yung nagpakita sa'yo, may 3 kumot. Puti pa naman. Diba? Oo. Diba? Sabi, papakita sa'yo, bubulagay ka. Kamusta na ba ang aming Abraham? Diba, 3 na mga kamusta sa'yo, nakakumot ang puti. Ha? Diba? Ang maganda dito, alam ni Abraham, Diyos yung dumating. Tama? Bakit kilala ni Abraham Diyos yung dumating? Ha? Kilala niya ang Diyos. Ibig sabihin, may ugnayan talagang malalim sa Diyos si Abraham. Diba ba kayo? Madaling makikilala ang Panginoon. Hindi mo siya katatakutan kahit ipadala niya si Gabriel at si Michael sa inyong bahay. Ha? Dito, binito mo yung si St. Gabriel, si St. Michael. Tapos sabihin ko, naku, may naligaw na ang Gabriel. Hindi yun naligaw. Gusto ko niyang bisitahin. Baka may papagawa sa iyo, Panginoon. Di ba? Kaya naman, talagang meron siyang i-bless sa iyong salita.
pa sa Panginoon. Right? Okay. So nakita natin. Kaya alam niya, kakaiba ito. Alam niya ang Panginoon ito. Tingnan niyo naman, di ba? Sila lang nakatira sa parang. Kasama yung mga tupa. Ilan lang yung mga alagad na nandoon. Diba? Pero nakilala niya ang Panginoon. So, totoo ba itong nag-manifest? Nagpakita physically ang Diyos? Amen. Pero nagpapakita siya. Tama? Amen. At yun ay theophany. Sabi, Diyos siya, tapos nagpakita siya nung ay yung tao. Marunong pa siya Panginoon. Tama? Kaya nga, tangible forms. Everybody say, tangible forms. Sakaan, kahit anong uri yan. Pag gusto ng Diyos na ikaw ay bisitahin, ikaw ay dalawin, gagawa siya ng paraan. Sa anumang paraan, kailangan makausap tayo na Panginoon. Amen. Amen. Next, tingnan natin ang sunod. Yan. Yan yung definition ng theophany. Yan. Theos, God. yung nag-aaral ng Bible School, yan yung may tawag doon sa araw na yun. Theology. Logi, study. Theos, God. Study of God. So, yan yung inaaral ng mga mauusay magpastor. Theology. Kaya meron ka dapat Bachelor of Theology at meron ka rin dapat na Doctor of Theology. Ba't hindi talaga? Ha? Dahil bahasa sa kabanalan, dahil bahasa sa pag-aaral sa Diyos.